Isang magandang araw na naman sa inyo mga ka-JP Electronics. May gagawin na naman tayo ngayon. Amplifier. Ang model nito ay AB602. Walang nakalagay na brand kung ano eh. Pero nakalagay lang dyan 602. Karaoke amplifier. Ang problem naman yan ay makikita nyo dyan sa video walang power. Nakasaksak na yan pero wala pa rin siyang power dyan. Wala rin siyang audio. Tsaka napansin ko dyan na hindi nag-on yung relay. Kaya nag-home service kasi ako niyan eh. Sabi kasi ni customer napakatagal na daw na stock niyan. Kaya makikita nyo dyan sa video puro kinakalawang na oh. Pati mga resistor kaputol-putol na yung mga transistor. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi nag-on yung relay. Dahil sa mga kinakalawang na parts. Ayan, makikita nyo dyan. Napakadaming kinalawang na parts. Sabi ko kay customer, uuwi ko lang to kasi mahihirapan ako na ito gawin to. Matagal. Marami ka akong gagawin dyan. Ayan, halos lahat. Yan, pati mga volume niya tanggal na rin. Volume na. Nagkabali-bali na. Sabi nagkawala-wala na rin. Yan, nauwi ko na siya dyan. Ngayon mag-audio test muna tayo. Yung audio test ko na yan, DIY ko lang din yan. Para matrace ko kung may audio signal ba na lumalabas dyan sa preamp. Yan, nakagitna yung volume yan. Signal lang ang lumalabas dyan. Yan, pang audio trace ko yan. Para malaman kung preamp ba yung problema o yun sa main amp. Pag yan kasi yung problema, hindi pwedeng nasa volume lang ang sira niya, mga volume control o kaya mga 4558 na IC. Ayan. Sa case naman na yan, may lumalabas na audio, meaning buo yung ano yan, preamp. Ayan. Fast forward na muna natin. Nilinisan ko na rin nga pala lahat yan dyan bago ko gawin. Gusto ko kasi bago ko gawin, nililinis ko muna. Para makikita ko yung mga parts na tinamaan, mga kinalawang. Ganun. Yan, chinek ko na. Dinoble check ko muna yan. Yan, pinulout ko na yung mga transistor na yan. 2N5551 tsaka 2N5401. Pati yung mga output transistor, pinagtatanggal ko na. Ayan, makikita nyo dyan, puro kinakalawang na, diba? Papalitan lahat natin yan. Ayan, na-pull out ko na lahat yan. Yan, lahat yan kailangan palitan nyo ng bago. Kasi pag yan ang binalik nyo pa rin, babalik at babalik ng sira nyan. Magbabackjob lang kayo. Kaya kailangan mas maganda palitan na lahat. Yan. Sa part na yun, tinatanggal ko na yun dyan isa-isa. Yan, pinulat ko na lahat yan para pag mag-audio ay mag-biasing ako, safety ang mga transistor na yan. Na-check ko naman lahat ng output transistor, okay naman lahat. Wala naman siyang sira. Yan, pati yung mga ano yan, paan yan ng transistor. Pag maghihinang kayo, tatanggalin niya yung mga ano yan. Tingga-tinggang may iyon kasi possible na mag-short yan pag saksak nyo. Lilinisin nyo maigi yung mga pagitan ng paan yan. Kasi pag may naiwan na LED yan, pag mag-short yan, pag saksak nyo, sayang lang ang trabaho nyo. Yan, ina-assemble ko na yun dyan. Pati pala mga tone control niyan, yung mga ano niyan, volume, pinalitan ko na lahat. Mic volume, echo, bass, treble, mid, master volume, lahat. Pati mga selector niya nilinis ko na. Para pagbalik kay customer, matino talaga at makinis yung tunog. Yan, makikita nyo sa video, diba? Ang linis na. Yan, napalitan ko na lahat ng mga transistor dyan, yung mga driver transistor, driver ng relay. Nag-on na rin yung relay niya dyan. Yan, pati yung mga selector dyan,
mga switch. Yan, lahat nilinis ko lahat yan. Yung WD-40. Pwede naman palinis yung WD-40. Yan. Balik bago nga lipat yung mga knob dyan, pinalitan ko na yan. Yan, sound test na. Bago na yan. Maraming salamat sa panonood.